Tumatay yung balahibo ko sa patok. Hindi dito ah. Nakakaramdam ako ng konting eto ang nakita ko. Nalayan pagkaan pakabulaklak. 1925, sementeryo na to. Ito ang Imus Private Cemetery dito sa Cavite. Ito ay nagtataglay ng mayamang kasaysayan at mga katangian mula pa sa panahon ng mga Kastila. Subalit sa kasamaang palad, ang buong kasaysayan nito ay kulang sa mga impormasyon para sa masusing dokumentasyon. Dahil dito, hindi matukoy ang tiyak na kasaysayan ng sementeryong ito. Subalit, isa sa mga katiyakan dito ay ang sementeryong ito ay naitayo pa simula noong panahon ng mga Kastila. Ang matandang sementeryong ito ay naitatag noong taong 1925 at nasa humigit kumulang na ito sa edad na 100 taon. At nananatili pa rin dito ang katangian ng panahon ng mga Kastila, kabilang ang arko ng pasukan na bumubuo sa mga bloke ng mga adobeng bato. Ang harapan ng istruktura na parang kapilya ay natatakpan ng semento, ngunit nananatili ang arko bilang pasukan papasok sa loob ng sementeryo. Sa kabilang dako ng pagiging kilala ang Imus sa mga kasaysayan nito, ang lugar ng matandang sementeryo ito ay nananatiling hindi gaanong napapansin dahil kaunti ang dokumentasyon patungkol sa sementeryo at sa kasaysayan nito. Tandaan natin na mahalagang alalahanin ang nakaraan na kailangang pangalagaan ang kasaysayan. At dito nakausap namin ang mga tagabantay na nakatira malapit dito sa sementeryo. At sa ginawang interview ng kasama naming si Scarlett, nagkwento sila dito tungkol sa kanilang kaalaman at karanasan na meron nga daw dito nakakaibang nagpaparamdam. At may nagpapakita rin daw na isang white lady. Ang sabi sa akin, Rose, may nakita ko dyan na white lady. Bakang haba daw ng buhok. Sabi ko, hindi ako makapaniwala. May nakita na naman siya dito sa may mangga po. Yung may bahay dyan na bakante. Parang galing po kanina Opo, doon. doon. May nakita na naman daw siyang white lady. Sabi ko, totoo ba yung sinasabi mo? Uuwaan niya, Rose. Ayan na niya, ayan na. Ano sabi ko? Nag-ano ako, yung tumayo ang balahibo ko. Anong itsura? Ang habaan niya ng buhok, papunta dito sa atin. Dumiritso na ako, papusap sa loob. Siya, nagpumunta rin sa loob. Sabi ko, nagbibiro ka ba? Hintian niya, totoo yung sinasabi ko. Tapos mga ilang buwan, namatay na siya. Bukod dito, meron nga din daw na isang madre na nakaitim ang suot ang nagpakita sa isang nakatira dito. May madre nga daw po dyan sa kabila po. Nakita ni yung matanda pong inalagaan ko, pamangkin niya yung nakakita. Yung asawa pala niyang nakakita, nagkwento naman sa kanya yung asawa niya, kay Merly. Ngayon, madre daw na itim na nakaganyan, naglalakad. Tapos sabi ni ako, namatay na rin po yon. Ay, saan po kayo pupunta? Ano po ang pupuntahan niyo dyan? Hindi raw naimik, panay lang ang lakad. Tapos, inabangan-bangan niya sa gate doon sa may Unida kung lalabas uli. Hindi na po lumabas daw yun. Bukod sa mga aparisyon na nakita nila dito, ang lugar ng sementeryong ito ay ginawa din dating tapunan ng mga biktima ng karahasan. Pinasok ko ngayon itong pinakamalaking sementeryo dito sa Cavite, sa Imus. Dahil aalamin natin kung anong meron dito. Maganda tong sementeryo na to kasi malaki siya. Gusto ko kasing malaman kung anong meron dito. Ito, bakbak na yung tiles. Parang garden to. Ito yung musileo niya. Meron siya ni-slide na pinto na bakal. Andyan siguro yung nicho. Tapos ito yung pinaka... naghahanap ako ng spot kung saan tayo pwedeng makapag-investigate. Kasi hindi tayo masyadong pwedeng magpagabi rito. Gawa ng sinasarado itong gate doon ng sementeryo na to. Sinasarado nila yan. May bundok dito ng pinagtambakan. So bali naghiwa-hiwalay kami ng mga kasama ko. Nag-solo-solo kami. Hindi pa namin nalilibot lahat. Isang party pa lang kami. Lumang mausoleo. Ito para na rin siyang bahay, oh. Para na rin siyang bahay.
Dulo na to. Ito na yung pader. Dito may mga, siguro may nakatira na dito sa likod na ito. So nakikiramdam pa rin ako as of now. Wala pa akong maramdaman. Pero sobrang dilim dito. Ito mukhang mayroong kadalaw lang. May buhay na kandila. Dilim dito Dilim. May bakante. Tinibag to. Dating musileo siguro to. Tinibag na. Galing na ba ako dito? Hindi pa ata. Let's go. Let's move in. Ano natin dito? Wala pa rin ako maramdaman. Mga ka-strangers. Ito, meron din galing dito. May kandila pa. At saka malinis. Itong musileo. Yung iba siguro hindi na bibisita. Ito, kaya marami na siyang dahon. Pero meron siya dong sa kandila. Pinupuntahan naman. Meron nung kakabisita dito Tapos maraming santo. Uy, may urn. Nasa likod ng kandila. Ito, malinis. Wala akong maramdaman. Ayun. Ano ba yun? Nagkakahulog mga aso ron. Ito open lang. Open lang siya Open. Lumipat naman ako dito sa kabilang bahagi ng sementeryo kung saan nakatayo ang makasaysayang entrada na gawa pa sa mga bloke ng adobeng bato na itinayo noong pangpanahon ng mga Kastila. Dahil wala akong kakaibang naramdaman sa unang pinuntahan ko, susubukan ko naman dito maglibot kung anong magiging pakiramdam ko dito. Maghahanap ako rito ng spot kung saan makakaramdam ako. Doon ako gagawa ng investigation. Sa mga oras na ito, makikita ninyo na ako lang mag-isa ang nandito, habang ang mga kasama ko ay nasa ibang bahagi din ng sementeryo dahil nagsosolo-solo kami sa pagbibideo. Habang ini-edit ko ang video na ito ang narinig ko. Isang tila nagmamadali maglakad ang hindi ko naman narinig habang ako'y nagbibideo. Mga buhangin dito siguro merong gagawin na naman na video. Imposibleng sarili ko ang narinig kong naglalakad kanina. Kung makikita ninyo, lumapit ako sa pader at tumayo sa harap nito at makikita ninyong inikot ko lang ang camera sa paligid na nasa harap ko. Isang musileo na naman ang gagawin. Ito malaki na musileo na to. Para na siyang bahay. Naghahanap ako kung saan pwede makapag-investigate dito. Kapag ako nakaramdam ng kakaiba, mag-investigate ako. Pero kapag wala akong naramdaman, hindi ako mag-investigate. Explore lang tayo. Naka-spiral pa tong hagdan papunta doon sa taas. Naka-spiral siya. Sa mga oras na ito, habang tinitingnan ko ang kabuuan ng mausoleyong ito, laking gulat ko na lamang nang biglang, uy, ano yun? Gago. Ano yun? Pinabahan ako. Tagala siguro. Malinis yung mausoleyo na to. Bagong pintura. Ang daming bulaklak dito na pinagbasura na. Ayan Pinaglagyan ng kandila. Mga bulaklak. Yun, nabahay na mausoleo na. Isang malaking bakuran na meron 3 nicho. Wala siyang bubong. Wala siya, ito lang, kundi mga, yan ang pinaka-gate niya. Yan ang pinaka-gate niya. Dito, 2. Pansinin ninyo ito.
Dahil maya-maya lang, ikukumpara natin ito sa video na nahagip ko. Ayan, dalawa. Open land din siya. Pero halos bulaklak at isang diretso na pader ang ipinapakita ko dito. At na dito, puro mga nakamusileyo. Dito sa parting ito na papasukin ko, mamaya ay mayroong magtutugma sa mga naramdaman ko at sa mga nahagip ng camera ko na hindi ko naman nakita ng mga oras na yon at napansin ko na lamang ito habang ini-edit ko ang video na ito. Medyo creepy dito ah. Mayroong dadaanan mo dito oh. May naririnig akong ano ng tubig. So dito mga strangers, parang dulo na to. Meron kang gagaling lang dito. Meron siyang ano, yan, pinalayan pagkain tsaka bulaklak. Dito open lang to. Tapos ayun, masila yun na may taas, pero dulo na wala na. Tapos dito ayan lang, balik na ako. Makikita ninyo na tila nagmamadali akong makaalis dito dahil nakaramdam ako dito ng konting kilabot na umabot sa likod ng aking batok. Pero sa mga oras na ito, hindi ko ito pinansin dahil hindi naman iyon ang hinahanap ko na gusto kong maramdaman dito. Ito ako. Saan na yun sila? So guys, medyo dito nakakaramdam ako ng konting habang sinasabi ko yung kilabot na naramdaman ko at iniilawan ang lugar kung saan ako lumabas. Paglabas ko dun, eto ang nakita ko. Kanina, bago ko pasukin ang loob, ay ipinakita ko sa inyo at sinabi ko na maya-maya lamang ikukumpara natin itong video sa video na nahagip ko. Tumatay yung balahibo ko sa patok. Biglang pumasok sa isip ko ang kwento ni Nanay Rosie ang tungkol sa nagpakitang madre na nakaitim. May madring hadaw po dyan sa kabila po. Nakita ni yung matanda pong inalagaan ko, pamangkin niya yung nakakita. Subalit hindi ako sigurado sa nakita ko kung ano nga ba ang bagay na ito. Uulitin ko, hindi ako nag-e-expect. Subalit, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay nyo? Kanina doon sa pinanggalingan ko, medyo kinilabutan lang ako pero wala akong ibang naramdaman. Yun lang. Kasi iba yung feelings mo na talaga kung meron at doon sa kinilabutan ka lang eh. Ganda ng cross niya, bulaklak. Kaso tuyot na. Kasi ako naniniwala talaga ako na itong sementeryo, dito lang sila nilalagak o nilalagay. Kaya ang mga espiritu at kaluluwa nila, imposibleng pumunta rito kasi katawan na lang nila ang narito. Hindi sila dito binawian ng buhay eh. Unless na merong ginawa ng masama dito at dito binawian, posible may maramdaman ka dito. Kasi gaya nga na sinabi ko, kapag nawala na yung buhay ng isang tao, kung saan siya nawala ng buhay ng hindi maganda, dun siya bumabalik sa lugar na yan. Tulad ng mga hospital, tapos sa mga lugar na kung saan sila na aksidente o kung saan sila ginawa ng hindi maganda, dun sila bumabalik. Pero kung yung mga takit lang o at dinala sila dito, katawan lang nilang narito. Kaya ako na pumunta rin. Dulo na yun. Masyado nang masukal dun. Matataas na yung mga damo. Baka ahas na ma-encounter natin dyan. Hindi ako gagawa ng investigation ngayon. Gaya na sinabi ko, wala akong ibang naramdaman na kakaiba dito. Gumagawa ako ng investigation after ng aking exploration, oras na meron akong naramdaman na kakaiba. Dahil wala nga akong naramdaman,
Hindi ako nagawa ng investigation dito. Magandang gabi sa inyo lahat mga strangers. Peace out.